pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. At naging sagana
Roma 10, 9-11, 13-15, at 17. Kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Upang maligtas, ibinigay ng Diyos si Jesus ang Kanyang tanging anak na namatay para sa ating kasalanan, inilibing, Kanyang binuhay na muli at iniakyat sa Kanyang kanan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesus ay ibinigay ng Ama ang Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa atin. Ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos na ibinigay upang tayo ay maligtas na tinatanggap tangi sa paraan ng pananampalataya. Upang tayo ay sumampalataya ay ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita. Ang pananampalataya ay bunga ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. Awit 119, 11-16. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Upang hindi magkasala, tayo ay iniligtas ng Diyos sa kasalanan upang ihiwalay tangi para sa Kanya at sa gayon ay maging banal. Tayo na pinalaya ng Kanyang anak sa kasalanan ay tunay na malaya. Sinabi ni Jesus sa Ama, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Kanyang salita upang tayo ay hindi magkasala. Santiago 1:21-25. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain.
upang mapagpala. Ang salita ng Diyos na inilagay ng Espiritu Santo sa ating puso ay kailangan nating isabibig at isagawa. Sa pamamagitan ng bibig ay ipinapahayag natin ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating gawa ay ipinamumuhay natin ang sinabi ng Diyos na kanyang ginagawa at gagawin. Ang gawa ng pananampalataya ay pag-ibig. Kapag tayo ay umiibig, kasama natin ang Diyos at siya ang nagpapala sa atin, kaya't nagagawa natin ang mga gawa ng Diyos. Juan 1:10-13. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Upang maging mga anak ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Nang tayo ay sumampalataya, tayo ay nagkaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Tayo ay ipinanganak ng Diyos. Niloob ng Diyos na tayo ay ipanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Ipinanganak tayong muli hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan. Ang binhi ay ang buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinbang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing,
binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.